This story is a work of fiction. Names, characters, places, and events are products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or to real events is purely coincidental. Sit back, relax and enjoy the story. Madalas talaga ay hindi ko pinapansin ang birthday ko. Pero ngayong taon, parang may kakaiba. Ayaw kasing pumayag ni Saichi at Lexi na hindi ko ipagdiwang ang kaarawan ko pati ang mga barkada namin na hindi natinag sa pangungulit sa akin. Si Felix at Anna nga ang nagpresenta na ganapin ito sa rest house nila sa La Union. Kahit nahihiya ay pumayag na ako dala ng labis na pangungulit ng buong barkada. Kasabay ng makikislap na ilaw sa pool ay ang yumayanig sa lakas na tugtog mula sa speaker. Marahan ko pang iniindayog ang ulo ko sa musika habang dinadama ang malakas na kwentuhan at tawanan ng lahat. Nagkakagulo ang lahat dahil sa mga drinking games na pasimuno nina Alec at Brian kaya naman malakas ang naging tawanan ng lahat. Ako pala si Oliver at matalik na mga kaibigan ko sina Saichi at Lexi. Naging nobyo ni Saichi si Alec, ang amo ng mga magulang niya at dahil doon ay naging kaibigan na rin namin ang mga kaibigan ni Alec. Masayang pagmasdan at ang sarap sa pakiramdam na makitang madami kami. Kahit na hindi naman talaga kami tunay na parte ng grupo nila ay itinuring na nila kaming kabilang sa kanila. Si Brian ang pinaka naging kasando ko sa barkada. Bukod kasi sa parang kinupkop niya na ako matapos ang graduation namin ay siya rin ang madalas kong kasama sa mga inuman at madalas kaming lumabas para magliwaliw o di kaya ay magsaya. Sa kanya ako pansamantalang tumutuloy dahil sa Bacolod pa ang probinsya ko at sa totoo lang ay matagal-tagal na rin akong hindi umuwi sa amin. Happy birthday Olive, bati ni Brian sa akin gamit ang palayaw na bigay niya para sa akin. Kahit na tunog babae yon ay hinayaan ko na lang. Salamat, masayang tugon ko bago uminom sa basong hawak ko. Ilang taon ka na nga ulit? Tanong ni Ann na ngayon ay paahon na sa pool. 25 na ako ngayon, sagot ko naman. Saglit nga akong natahimik. 25 na ako pero wala pa rin akong plano sa buhay ko. Alam kong kakagraduate ko pa lang at panahon ito para magpahinga ako at pagplanuhang mabuti ang buhay ko pero ang makita na may direksyon na ang mga buhay nila habang ako ay tambay pa rin ay hindi ko maiwasang madismaya sa sarili ko. Hindi ko alam ang dahilan pero parang may tanong sa buhay ko na hindi ko pa rin mahanap ang sagot. Ilang beses kong hinanap yon at maraming bagay na rin akong sinubukan. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ako nagpasyang mag-aral sa Maynila. Upang mas makilala at mas maunawaan ko ang sarili ko pero sa bawat araw na lumilipas ay parang mas nagiging malayo ako sa sagot na hinahanap ko. Hindi ba, masaya kung may mga kasama kang mag-celebrate ng birthday mo? Wika ni Lexi bago umupo sa bakanteng upuan sa tabi ko. Kung hindi ka pa namin pinilit, malamang ay nagmokmak ka na sa kung saan, dagdag pa niya. Salamat sa inyo. Masaya at nag-e-enjoy ako ngayon, nakangiting sagot ko naman pero ang totoo, hindi ko alam ang mararamdaman ko. Napansin ko nga na iba ang naging tingin ni Saichi at Lexi sa akin pagkatapos ng sagot ko. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit pero nagkibit balikat na lang ako at ibinaling ang tanaw sa pool. Alam naming nag-e-enjoy ka pero parang may bumabagabag sayo, tanong ni Saichi na umayos pa ng upo para tignan ako ng mabuti. Oo nga, may hindi ka ba sinasabi? Dugtong naman ni Lexi. Alam kong mayroong bumabagabag sa akin pero hindi ko din alam ang sagot kaya hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ito sa kanila kaya nagbigay na lang ako ng isang mahinang tawa bago nagkibit balikat. Praning kayong dalawa. Masaya ako, sagot ko na may pekeng tawa pa. Nagkibit balikat na lang din ang dalawa pero ramdam ko na humawak si Lexi sa braso ko.
Sa ganoong paraan ay pinaramdam niya na nandito lang siya at handang makinig kung sakaling may nais akong sabihin. Madaling araw na nang matapos ang inuman namin sa tabi ng pool. Isa-isa nang nagpaalam ang mga kaharap namin na sinimulan nina Aiza at Clarice. Tapos ay sina Felix at Anne. Nang hanapin ng tanaw ko si Saichi at si Alec ay hindi ko na rin natagpuan kaya naman mahina akong natawa at bahagya pang umiling bago nagbukas ng isa pang bote sa harap ko. Papasok na rin ako sa loali. Happy birthday ulit, paalam ni Lexi na mahigpit pang yamakap sa akin bago naglakad papasok sa loob ng rest house. Dala ng labis na katahimikan ay hindi ko maiwasang hindi maaninag ang ganda at liwanag ng bilog na buwan. Tumayo nga ako at marahang lamusong sa pool para magtungo sa dulo nito at pagmasdan ang liwanag nito na nagre-reflect sa dagat. "Are you okay?" tanong ni Brian na bahagyang nagpagulat sa akin. Hindi ko alam na nandito pa rin siya kaya naman lumingon ako sa kanya tapos ay tumango ako at tipid na ngumiti. Habang nakababad at nakatingin ako sa liwanag ng buwan ay ramdam kong napapagaan nito ang loob ko. Pakiramdam ko ay hinahatak ako nito kaya bahagya ko pang ipinikit ang mga mata ko. May katahimikan sa paligid bukod sa tunog ng alon sa dalampasigan. Kahit ganoon ay naiilang pa rin ako sa presensya ni Brian at sa ideya na kasama ko siya kahit lasing na rin ako. Madalas naman kaming magkasama pero iba kasi ngayon, ramdam ko na nakatingin lang siya sa akin kahit na nakapikit ako. Bahagya kong iminulat ang mata ko at napansing tama ako. Malalim ang mga titig niya sa akin pero hindi yun kagaya ng mga tingin niya sa akin kapag seryoso kaming nag-uusap o nagbibiruan. Mas makahulugan yun at parang may mga bagay siya na gustong sabihin. "Brian," tanging nasabi ko dahil nalilito ako sa mga titig niya. "Bakit?" tugon niya na ibinabalik-balik lang ang tingin sa mga mata at labi ko. Sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa ko dahil hindi siya sumasagot. Napansin ko din na unti-unti siyang lumalapit sa pwesto ko at hindi naman nagtagal ay magkadikit na ang mga balat namin. Hindi ko alam kung may gusto siyang sabihin o gawin pero dala na rin siguro ng alak ay nakaramdam ako ng kaunting pag-iinit sa mga titig na iyon. Bago pa ako makapagsalita ay tuluyan na niyang inilapit ang sarili niya sa akin at inangkin ang mga labi ko. Mainit, mabagal at mabigat ang mga halik na iyon. Alam kong lalaki ako at kahit kailan ay hindi naging katanungan yon sa akin pero sa pagkakataong ito, hindi ako lumaban. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nasa ganoong tagpo pero habang tumatagal ay mas nagiging agresibo ang mga halik niya. Marahan ko pa siyang itinutulak para kumuha ng hangin pero mas hinihigpitan niya ang hawak sa baywang ko at agad niyang ibinabalik iyon. Naglalaban ang lamig ng pool at ang init sa mga katawan namin at nang maramdaman kong kinagat niya ang labi ko ay bahagya akong kumalas sa halik niya. Wala ng tao, bulong niya na mas lalong nagpainit sa akin dahil amoy na amoy ko ang hininga niya na may halong alak. "Sa kwarto ko?" tanong ko na nakatitig pa rin sa mga mata niya na pulgada lang ang layo sa akin. "Sa kwarto ko," sagot niya na may nakakalokong ngiti sa mga labi. Habang hawak niya ang kamay ko ay dinala na niya ako paahon sa pool at marahang umakyat sa kwarto. Sa paglalakad namin ay tumatawa kami habang mahigpit ang hawak niya sa akin. Parang ibang side ng Brian ang nakita ko ngayong gabi. Hindi na yung maloko at palabiro na madalas kong kasama. May init iyon at para kaming bomba na sinindihan at sasabog anumang oras. Pagpasok sa kwarto ay agad na isinara ni Brian ng pinto. Tinulak niya ako sa pader pero hindi yung tipong marahas. Malambing iyon at may halong pag-iingat. Sa puntong ito ay magkadikit ang tungki ng mga ilong namin habang mahinang tumatawa. "Sigurado ka ba?" tanong ko sa kanya na namamaos ang boses sa pagbulong.
Bahagya siyang natigilan pero hindi na rin sumagot. Agad niyang inilapit ang sarili sa akin at damapo na ang mga kamay niya sa mga parte ng katawan ko na kahit kailan ay hindi ko inasahang dadapuan ng kamay ng isang kapwa ko lalaki at galing pa sa isang mabuting kaibigan. Hinalikan niya ako ng mas banayad, mas malalim at nang gumanti ako ay tuluyan nang nawala ang hiya na nararamdaman ko. Dahan-daang dumaan ang mga labi niya sa tenga ko at sa leeg ko. Marahan niyang sinisid ang bawat parte ng katawan ko. Matagal kong hindi naranasan ito pero hindi ko inakalang sa kanya ko pa ito makukuha. Parang nawala na rin ako sa sarili dahil sa nararamdaman. Nagkalat ang mga damit namin at wala na kaming pakialam kung saan na napunta ang mga iyon. Tumatawa kami sa gitna ng pagnanasa pero may lambing sa bawat pagdampi ng mga labi niya sa akin. Ramdam ko na sa mga titig niya ay may pagnanais siyang angkinin ako at noong gabing iyon ay tuluyan ko nang isinuko ang sarili ko sa kanya. Nagising ako sa sakit ng ulo ko at pakiramdam ko ay tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Agad kong iginala ang paningin ko at napansing ako lang ang tao sa kwarto at tirik na rin ang araw. Bumalik sa isip ko ang mga alaala ng mga nangyari kagabi sa amin ni Brian. Hindi ko alam pero ang mga mapupusok na kilos ko kagabi ay napalitan ng hiya dahil hindi ko alam kung paano ko nagawa iyon at hindi ko alam kung paano ko siya haharapin ngayon. Kahit na umiikot pa ang paningin ko ay tumayo ako at agad na binalot ang sarili ko ng tuwalya dahil naka-underwear lang ako hanggang ngayon. Nakita ko nga ang mga damit na suot namin kagabi na ngayon ay nakasampay na rin sa bintana kaya agad kong kinuha iyon at mabilis na kumari pa sa kwarto ko at nananalangin na hindi ako makita ng kahit na sino. Dahan-dahan pa akong bumaba ng hagdan dahil bukod sa nanghihina ako at may masakit pa sa akin ay natatakot akong may makakita sa akin. Natatakot akong makita si Brian dahil hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin matapos ang mga pangyayari kagabi na sigurado akong dala lang naman ng alak. Parang mahal na araw ang mga mukha ng lahat nang maabyutan ko sa hapag. Dala rin siguro ng labis na kalasinggan pero ang isa sa napansin ko ay wala si Brian doon. Nang tuluyan nga akong pumasok sa kusina ay nakita kong abala si Brian sa pagluluto. May mga nakahain na sinigang, inihaw na baboy at pritong manok. Bagamat mukhang masarap tignan ang mga ito ay hindi ko magawang matakam dala ng labis na kirot mula sa ulo ko. Nang makita ako ni Brian ay ngumiti ito sa akin na parang walang nangyari. Kinabahan pa ako nang mapansing papalapit siya sa akin at dahil hindi ko alam ang gagawin ay parang napako ako sa kinakatayuan ko. Magkape ka muna, wika ni Brian habang inaabot ang tasa ng kape sa akin. Nagbigay pa ito ng isang kindat bago bumalik sa ginagawa na mas nagpalakas sa kabog ng dibdib ko. Hindi ko maunawaan kung wala lang ba sa kanya ang mga nangyari kagabi o nang aasar siya pero sa kindat niya, alam kong natatandaan niya iyon. Parang undes ang mga mukha ninyo, natatawang wika ko kahit na ako mismo ay hindi kayang panatilihin ang ngiti sa labi ko dala ng hangover. Ang lakas ng loob mong magyabang. Palibhasa, ikaw ang pinakamahaba ang tulog. Natatawang sagot ni Felix kaya naman nagtawanan ang lahat. Nagliwanag nga ang mukha ng lahat nang ibinaba na sa harapan namin ang mga pagkaing niluto ni Brian. Namamangha talaga ako sa kanya dahil bukod sa hindi alintana sa kanya ang dami ng nainom namin kagabi ay kaya niyang ipakita na hindi siya apektado ng mga nangyari. Sinimulan na ngang kumain ng lahat at parang magkakaaway kami dahil walang nagsasalita at tanging kalatag lang ng pinggan at kubyertos ang maririnig sa hapag. Hindi na ako nakatiis kaya binasag ko na yon. Kailan daw tayo uuwi? Tanong ko kaya sabay-sabay na lumingon sa akin ang lahat. Babalikan daw tayo ni Kuya Manolo dala ang van bukas kaya may panahon pa tayong makapaglibot at makapag-inuman mamaya. Tugon naman ni Alec. Anong inom?
Nakailang suka ka na bago pa tayo bumaba dito tapos inom ulit ang iniisip mo, sagot naman ni Saichi na halatang natatawa at naiinis sa nobyo. Natawa ang lahat dahil sa pagtatalo ng dalawa. Wala nang naisagot si Alec dahil mukhang ubos rin ang lakas niya sa sobrang kalasinggan kagabi. Ganito na lang, uminom ang iinom mamaya at magpahinga ang gustong magpahinga. Pag-uwi natin bukas, babalik na naman tayo sa kanya-kanya nating mga buhay kaya sulitin ang pwedeng sulitin, suhestyon ni Brian na sinang-ayunan naman ng lahat. Basta ako, magpapahinga ako dahil nakakaloka ang walwala nyo, wika ni Clarice nang inangasab ang pritong manok na hawak niya. Ako din. Hindi na carry ng sikmura ko ang alak, pagsang-ayon ni Lexi. Hindi ko maiwasang mangiti sa pinag-uusapan nila. Ang lalakas nilang maghamon ng walwalan bago kami magpunta dito pero ngayon ay tumatanggi na sila. Habang kumakain nga ay napansin kong nakatingin si Brian sa akin. Walang ekspresyon ang mukha niya pero alam kong ang titig na yon ay may kinalaman sa mga nangyari kagabi. Agad kong iniwas ang tingin ko at nagpanggap na nakikinig sa kwentuhan nila dahil ang mga titig na iyon ang nagpapaalala sa akin ng mga bagay na ginawa namin na sa tingin ko ay dala lang ng kapusukan at kalasinggan. Matapos nga ang tanghalian ay nagpahinga lang kami saglit at napagpasyahan na maglibot muna. Ang iba sa amin ay sumubok mag-surf ang gaya nina Lexi, Clarice, Ann at Aiza. Sina Alec, Saichi at Felix naman ay sumubok sa ilang sikat na coffee shop dito upang may magamit na concept sa coffee shop nila. Kami naman ang naiwan ni Brian na ngayon ay nakatambay sa isang restaurant na treehouse ang theme. Nakasilong kami sa lilam ng puno habang nakatingin sa dagat at kumakain ng halo-halo. May dumika sa pisngi. Sambit ni Brian bago kumuha ng tisyo at marahang pinunasan ang mukha ko. Hindi ko na naproseso ang nangyari kaya sunod-sunod na paglunok lang ng laway ang nagawa ko. Madalas ay maalaga naman siya sa akin bilang kaibigan pero parang may iba sa kilos niya. Hindi ko alam kung nag-iisip lang ako na mayroon siyang pagtingin sa akin pero iwinaksi ko iyon sa isip ko at inisip na dala lang ito ng pag-overthink ko. Bakit parang namumutla ka? Tanong niya nang mapansin ang reaksyon ko. Sigurado ka bang ayos ka lang? Dugtong niya na marahan pang kinapa ako sa leeg ko para pakiramdaman kung may sakit ba ako. Ayos lang ako. Masyado lang malamig itong kinakain kong halo-halo, pagdadahilan ko naman pero ang totoo ay nahihiya pa rin ako ngayon lalo pa ngayon na kami lang ang magkasama. Agad kong inayos ang sarili ko at inilibot ang tingin sa paligid. Narinig ko na mahina siyang natawa sa reaksyon ko pero sa loob ko ay tinatago ko ang hiya at kaba na nararamdaman ko. Bago magdilim ay nagkasundo ang lahat na magkita-kita sa isang sikat na kainan dito sa La Union. Nang makumpleto kami ay agad na kaming inasikaso ng receptionist at binigyan ng lamesa sa ikalawang palapag na kasya sa aming lahat. Nagsimula na kaming mag-order at habang nag-iintay ay napagpasyahan kong kumuha ng litrato para sa amin. Hindi naman nagtagal at dumating din ang mga in-order namin. Habang kumakain ay masayang pinag-usapan ng lahat ang mga ginawa nila at ang mga souvenirs na binili nila. Nakakatuwa dahil mukhang nag-enjoy talaga sila sa mga ginawa nila. Kami kasi ni Brian ang may pinaka-boring na ginawa. Kumain lang kami at kumuha ng ilang litrato habang sila ay may mga adventures. Oo nga pala Ollie at Bri, may binili din ako para sa inyo. Wika ni Lexi na inabot ang isang box mula sa bag niya. Nang kunin ni Brian yon ay marahan niyang binuksan. Tinignan namin yon at nakita ang dalawang singsing na may nakaukit na buwan. Natuwa naman ako at kinuha ang isa tapos ay isinuot sa daliri ko. Masaya ko yung pinagmasdan dahil na-appreciate ko talaga ang mga regalong ibinibigay sa akin ng mga kaibigan ko. Nax, couple ring sila, sabi ni Alec na nagpatawa sa lahat.
Noong una ay hindi ko pa naunawaan ang ibig niyang sabihin pero nang maalalang sa iisang box lang nakalagay ang singsing na ibinigay ni Lexi at pareho pa ng nakaukit na disenyo ay napagtanto ko na parang couple ring nga ito. Hindi ko alam ang mararamdaman sa narinig pero magkahalong hiya at konting init sa dibdib yun kaya naman mahina akong umubo bago uminom sa juice na nasa baso ko. Ano naman? May couple ring din naman kayo ni Saichi, malamig na tugon ni Brian na parang hindi big deal ang pagkakapareho ng singsing namin. Tawanan ulit ang umalingaw-ngaw sa table namin kaya nagtinginan ang ilan sa ibang mga customers. Nang matapos kami ay bumalik na nga kami sa rest house at gaya ng inaasahan ay agad-agad na pumasok ang lahat sa kanya-kanya nilang mga kwarto dala siguro ng pagod at dahil hindi pa talaga kami nakaka-recover sa kalasingan kagabi. Ilang oras din akong nagpaikot-ikot sa higuan ko at iniisip ang mga nangyari kagabi. Gusto kong isipin na panang-inip lang ang lahat ng iyon at hindi talaga nangyari pero alam kong totoo iyon. Pero bakit parang hindi nababagabag si Brian sa mga nangyari? Ako lang ba ang nag-iisip nito? Pagtingin ko sa oras ay hating gabi na pero gising na gising pa rin ang diwa ko. Hindi ako mapakali kaya naman tumayo ako at naisip ang kumuha ng tubig sa kusina para uminom. Pero pagtingin ko sa refrigerator ay bumungad sa akin ang 2 bote ng beer. Dahil hindi ako makatulog ay kinuha ko ang bote ng beer at pumunta sa gilid ng pool. Naubos ko ang beer ng mabilis habang nakalubog ang mga paa ko sa tubig at nakatingin sa buwan. Hindi ko alam kung dala ba iyon ng uhaw o ng bigat ng nararamdaman ko pero binuksan ko agad ang pangalawa tapos ay uminom ulit dito. Ang imo naman ng birthday boy, malambing na wika ni Brian na nagpagulat sa akin. Bawal ba maging senti? Huling gabi na natin dito kaya sinusulit ko lang ang view, sagot ko naman sa kanya. Umupo siya sa tabi ko pero tahimik lang din siyang nakatingin sa direksyon kung saan ako nakatingin. Maya-maya nga ay nakarinig ako ng isang buntong hininga. Hindi siya mabigat o dahil dala ng problema. Mas nananaig ang tunog na parang magaan lang ang lahat kaya naman matapos ko siyang tignan ay ibinalik ko ang tingin ko sa dagat. Gusto ko siyang kausapin tungkol sa mga nangyari kagabi pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Hindi ko alam kung naghahanap lang ba ako ng sagot kung bakit siya nangyari, kung gusto ko bang mag-sorry o may nais akong marinig mula sa kanya. Hindi ako umaasang may gusto siya sa akin kaya niya nagawa iyon pero may parte sa akin ang nasasabi na sana ay mayroon. Parang iba ang timpla mo ngayong araw, are you okay? Tanong niya na dahan-dahan pang umusad sa pwesto ko. Nakaramdam ako ng pag-iinit sa magkabilang pisngi ko dahil sa ginawa niya. Hindi kami nagdikit pero ang mainit na singaw ng katawan niya ay sapat na para mapatindig niya ang mga balahibo ko at mapabilis ang tibok ng puso ko. Nag-iisip lang ako, sagot ko na binalot ko pa ng pekeng ngiti. Ano naman ang iniisip mo? Tanong niya muli. Iniisip ko lang kung anong gagawin ko pagbalik natin. Kailangan ko ng pagplanuhan ang future ko, sagot ko muli sa kanya. Mahirap naman na lagi akong nakikituloy sa'yo. Kailangan ko din asikasuhin ang buhay ko, dugtong ko pa. Pansin ko ang pag-iiba ng ekspresyon ng mukha niya sa narinig. Hindi ko alam kung umaasa lang ba ako pero nakita ko ang pagsilip ng lungkot sa mga mata niya nang marinig na gusto ko ring umalis sa pewder niya pagdating ng araw. Si Brian ang naging kasando ko sa lahat ng bagay. May samahan kami na tanging kami lang ang nakakaunawa at sa maigsing panahon na nagkakilala kami ay marami na rin kaming napag-usapan at na-share sa isa't isa. Alam niya ang buhay namin ni Papa sa bukid habang pinapalaki niya akong mag-isa dahil sa maagang pagkawala ni Mama. Alam din niya ang kwento namin ni Jasmine na ex-girlfriend kong iniwan ako para sumama sa isang foreigner na dumayo lang sa pista sa bayan namin. Marami kaming mga bagay na pinagsaluhan.
lungkot, ligaya, luha, at pagtawa. Masasabi ko na isa siya sa mga tunay na taong nakaharap ko kaya siguro malaki ang takot ko na magbago iyon dahil sa isang gabi na naging mapusok kami. Para mabawasan ang ilang na nararamdaman ko, dapat ay simulan ko ng ayusin ang buhay ko at para makaalis na rin ako sa bahay niya. Take your time, Olive. Bukas naman lagi ang bahay ko para sa'yo, nakangiting sagot niya kahit nasa malayo pa rin ang tingin. Tsaka, malungkot ang bahay kapag ako lang ang mag-isa. Mas masaya kung kasama kita kasi magkaibigan tayo, dugtong pa niya. Magkahalong saya at lungkot ang naramdaman ko sa sinabi niya. Masaya ako na pinapahalagahan niya ako gaya ng kung paano ko siya pahalagahan. Pero ang marinig mula sa kanya na magkaibigan kami ay parang kurot sa puso ko. Brian, sambit ko sa pangalan niya na bumasag sa ilang minutong katahimikan. Bakit po? Tanging tugon niya na lumingon pa sa akin. Gusto ko lang itanong yung tungkol sa ginawa natin kagabi. Walang preno na tanong ko sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko nasabi iyon ng isang diretso at hindi nag-aalinlangan. Sa tingin ko ay nakatulong ang unang bote ng alak na nainom ko. Nakita ko na bahagya siyang napangiti pero agad na nawala iyon nang mapansin niya ang pag-aalala sa mukha ko kaya huminga siya ng malalim bago sumagot. Bakit? What about it? Tanong niya at kinuha pa ang hawak kong bote at uminom doon. Magkaibigan tayo. Hindi ba dapat ginagawa lang iyon ng dalawang tao na may nararamdaman para sa isa't isa? Tugon ko naman sa kanya. Natigilan siya sa narinig mula sa akin at matagal na nag-isip bago sumagot. Should I feel something? Tanong niya pero sa puntong ito ay wala siyang emosyon. Hindi naman sa ganon. Gusto ko lang na maging malinaw ang lahat kasi ngayon ko lang naranasan ito. Mababang boses na sagot ko. Kinuha ko nga ang bote sa kanya at inubos ang laman nito. Nakakaramdam na kasi ako ng pagkadismaya sa reaksyon niya na parang sinasabi niya na wala lang sa kanya iyon habang ako ay buong maghapong apektado. Lop, importante ka sa akin at masaya akong kasama ka. But I don't think I have feelings for you, sagot niya na nakatingin muli sa dagat. Naiintindihan ko. Mabuti na yung malinaw, tugon ko naman na pinipilit itago ang dismaya sa boses. Nang tatayo na ako ay marahan niyang hinigit ang braso ko. Dahil sa hilo ay nawala ako sa balanse at bahagyang napasandal sa braso niya. Sa posisyon namin ay sobrang lapit ng mukha namin sa isa't isa. Kaibigan kita pero masasabi ko na gusto kong maulit ang ginawa natin, wika niya. Maybe we can do it as friends lang. Para hindi komplikado ang lahat. Dugtong pa niya. Agad naman akong umayos ng upo at humarap sa kanya. Do you want to keep doing it? As friends, tanong niya pero sa puntong ito ay marahan niya akong hinawakan sa kamay. Hindi ko pa napoproseso ang mga nangyari pero isa namang tanong ang ibinato niya. Sa totoo lang ay hindi ko alam ang isasagot ko dahil magkaibigan kami at hindi ko alam kung kaya ko bang maulit iyon gayong alam kong babae lang ang nagugustuhan ko. Pero may pagnanais sa akin na muli siyang makasama sa ganoong pagkakataon pero hindi ata kakayanin ng puso ko na gawin yun na magkaibigan lang kami. Halata sa mukha niya na nag-iintay siya ng sagot kaya wala na akong nagawa kung hindi ang tumango. Ginantihan niya lang ako ng ngiti at nagulat pa ako nang inilapit niya ang sarili para magbigay ng halik sa labi ko. Friends with benefits. Iniabot niya ang kamay niya na parang inaabangan akong makipagkamay sa kanya. Oo, magkaibigan lang. But with benefits, sagot ko at kahit labag sa loob ko ay nakipagkamay ako sa kanya. Paano ba yan? Mauuna na akong matulog. Paalam ni Brian bago tuluyang tumayo at pumasok sa loob. Good night, bulong ko na lang sa sarili ko hawak ang dibdib ko na ngayon ay parang tumatangis.
Mabilis na dumaan ang mga araw at ngayon ay magkasama kami ni Lexi na nakatambay lang sa opisina ni Saichi. Kapag kasi umaga at nagpapahinga si Brian ay dito ako nagpapalipas ng oras. Sa gabi naman bago umalis si Brian ay umuuwi ako para ako naman ang makapagpahinga. Abala si Saichi sa mga ginagawang trabaho habang kami naman ni Lexi ay naghahanap ng mga kumpanya na pwedeng mapasukan. Grabe, ang hirap maghanap ng matinong trabaho. Akala ko pagkatapos nating makagraduate, mag-uunahan ang mga kumpanya na kunin tayo, nakangusong pagrereklamo ni Lexi. Sabi naman sa inyo, maging business partners na lang tayo at palakihin itong firm. Sagot naman ni Saichi na abala pa rin sa ginagawa. Parang hindi kasi tama na papasok lang tayo sa negosyo nang wala kaming alam, tugon ni Lexi na halatang nagdadahilan lang. Ang dami nating mga kaibigan na negosyante. Siguradong tutulungan nila tayo. Isa pa, ano pa ang silbi ng mga office tables na binili ko para sa inyo dito kung tatambayan nyo lang, natatawang sagot naman ni Saichi. Pag-iisipan ko pa, sagot ni Lexi. Ewan ko lang dito kay Oliver, dugtong niya na bahagya pang natigilan nang makitang kanina pa ako walang imik. Sa aming magkakaibigan, si Lexi ang may pinakamatalas na pakiramdam. Kahit hindi namin sabihin ay alam na niya kung may pinagdadaanan kami, masaya, malungkot o galit. Kaya hindi ko maiwasang mag-alala siya ngayong marami akong iniisip. Okay ka lang ba? Tanong ni Lexi na marahan pang lumapit. Tumango lang ako at tipid na ngumiti dahil ayaw ko nang mag-alala sila at isa pa ay wala rin namang magbabago kung ikwento ko sa kanila ang mga nangyari. Baka magbago lang ang tingin nila sa akin at kay Brian pero sa mga tingin niya sa akin ay mukhang hindi siya kumbinsido na wala lang ito. Babae ba ito? Tanong ni Lexi kaya mahina akong natawa. Hindi, tugon ko at ngumiti pa. Okay, so hindi babae. Ano, pangungulit niya sa akin. Basta, ayos lang ako Lexi. Huwag ka nang mag-alala, sagot ko na sinisiguradong ayos lang talaga ako. Tahimik lang ako na nakatingin sa laptop ko pero ramdam kong hindi pa rin tapos si Lexi sa pag-uusisa. Sabay-sabay nga kaming tumingin sa pinto nang may kumatok doon at bumukas iyon. Dumating si Alec at sa likod niya ay si Brian na may dalang mga pagkain para sa tanghalian namin. Sorry, late na kami dumating. Ito na ang lunch niyo, wika ni Alec bago iabot ang mga containers sa lamesa ni Saichi at Lexi. Thank you, mahal, tuwang-tuwa na sagot naman ni Saichi na humalik pa sa nobyo niya. Si Brian ay tahimik na lumapit sa lamesa ko at ibinaba ang container ng pagkain na alam kong niluto niya. Wala siyang sinabi pero nakangiti itong umupo sa harap ng table ko bago inilabas ang cellphone at nag-browse sa social media. Nakita kong nakatingin si Lexi sa container sa lamesa ko at saglit na sumulyap kay Brian na parang binabasa ang mga nangyayari. Okay ka lang Bri? Tanong ni Lexi at gaya ko ay tipid lang itong ngumiti bago tumango. Nakaramdam ako ng kaunting kaba nang mapansing binabalik ni Lexi ang tingin niya sa akin, sa container ng pagkain at kay Brian na animoy puzzle na kailangan niyang sagutin. So hindi babae, bulong niya pero sapat lang para marinig ko na para bang nag-iisip. Napuno lang ang tanghalian namin ng ingay mula sa naglalandiyang magnobyo na sina Saichi at Alec habang ako ay tahimik na kumakain sa pwesto ko. Si Lexi naman ay kunwaring nakafocus sa ginagawa pero alam kong palihim siyang sumusulyap kapag may pagkakataon na parang nakaabang kung may pag-uusapan ba kami ni Brian. Anong oras kita sesanduan dito? Tanong ni Brian sa akin nang matapos na kaming kumain. Hindi na, magko-commute na lang ako pauwi, sagot ko naman ng mapansing iba ang ngiti ni Lexi sa narinig. Tapos na kami ng bandang 4:00 kaya pwede mo na siyang sunduin after, singit ni Lexi nang makitang hindi natuwa si Brian sa sagot ko.
Wala na nga akong nagawa kaya mahina na lang akong natawa at napailing bago bumalik sa ginagawa ko. I'll be here by 4, I'll pick you up, bili ni Brian bago sumunod kay Alec palabas ng opisina na ngayon ay humahabol pa ng landi kay Saichi pero mahina niya itong itinulak palabas kaya sabay-sabay kaming natawa. Gaya ng inaasahan ay lumapit sina Lexi at Saichi sa lamesa ko na parang nag-aabang ng sagot. Hindi ako umimik at nanatiling abala sa ginagawa ko pero mas inilapit pa nila ang sarili sa akin. Anong mayroon sa inyo ni Brian, bakit kailangan kanyang sunduin? Tanong ni Lexi na halatang masaya sa nakikita. Hindi ko alam. Baka may gusto lang puntahan o baka may ipapakisuyo kaya ganun, sagot ko naman. Yung totoo, may namamagitan ba sa inyo? Tanong naman ni Saichi na nakakaramdam na rin sa mga nangyayari. Marahan kong isinara ang laptop ko at huminga ng malalim bago sumagot. Alam kong hindi titigil ang dalawa kung hindi ko lilinawin ang lahat. Totoo naman na magkaibigan lang kami ni Brian at walang namamagitan sa amin. Oo, maaaring may kasunduan kami pero hindi sapat yun para isipin nilang mayroon kaming relasyon. Magkaibigan lang kami ni Brian. Kung mayroon akong magiging karelasyon, kayo ang unang makakaalam. Sa tingin nyo ba itatago ko sa inyo kung mayroong namamagitan sa amin? Isang sagot ko sa kanila pero hindi ko alam kung sa kanila ba ako naiinis o sa ideya na wala talagang namamagitan sa amin. Nagkatinginan ang dalawa sa naging sagot ko at sa mukha nila ay alam kong nauunawaan na nila ako. Okay, naniniwala naman ako. Napansin ko lang kasi na iba ang tingin at treatment niya sa'yo, sabi ni Lexi habang bumabalik sa kanyang pwesto. Oo nga. Napansin ko rin yun, pagsang-ayon naman ni Saichi na abala ng muli sa ginagawa. Hindi ko maiwasang mag-isip dahil sa mga sinabi nila. Sa totoo lang ay napapansin ko din yun at madalas nga ay nararamdaman kong importante ako sa maliliit na efforts at gestures niya pero agad kong naiwaksi sa utak ko ang ideya na baka mayroon nang maalala ko ang mga sinabi niya sa akin. Na magkaibigan lang kami at hanggang doon lang iyon. Pakiramdam ko ay mas lalo akong naguluhan dahil sa mga sinabi nila pero kailangan kong pigilan ang namumuong damdamin ko dahil alam kong wala nang hihigit sa kung anumang ugnayan o kasunduan ang meron kami ni Brian ngayon. Gaya ng sinabi ni Brian ay 4:00 pa lang ay nasa baba na siya ng building kung nasaan ang opisina ni Saichi. Nandoon din si Alec na sinusundo naman si Saichi kaya bumaba kami agad nang maisara namin ang firm. Taray, sinusundo na sila ng mga boyfriends nila, ani Lexi nang makababa na kami. Nakita kong sumilay ang ngiti sa mga labi ni na Alec at Brian kaya natawa na rin si Saichi pero ako ay hindi pa rin komportable. Iniiwasan kong makagawa ng ikaiilang ko sa harap ni Brian pero si Lexi ay hindi mapigil ang bibig sa mga biro niya. Saan ang punta nyo niyan pare? Pag-uusisa ni Alec kay Brian. Narinig ko ang tanong pero hindi ako kumibo. Nagpanggap na lang akong abala sa pagtingin sa laman ng bag ko dala ng labis na kaba pero wala naman talaga akong hinahanap. Magdi-dinner lang. Bukas na kasi yung restaurant na nakita ni Oliver sa social media. Gusto lang naming subukan, sagot ni Brian na animoy hindi alintana ang iisipin ng mga kaibigan namin. Oy, may date sila, sagot naman ni Alec na nakangiti pa sa akin. Malakas na tumawa si Brian sa pang-aasar ng kaibigan niya. Hindi ko alam kung makakaramdam ba ako ng hiya dahil sa asarang nagaganap o inis dahil nagawa niyang tawanan ang ideya na magde-date kami pero hindi ako nagpakita ng kahit anong emosyon. Friendly date lang, sagot naman ni Brian. Friendly date, sabay-sabay na ulit ni na Alec, Saichi at Lexi na parang nagkakaunawaan sa kung ano ang totoong nangyayari. Tumingin si Brian sa akin na may ngiti sa mga labi. Parang masaya pa siya sa pang-aasar ng mga kaibigan namin habang ako ay parang kakakainin na ng lupa sa hiya.
Let's go, pag-aaya ni Brian kaya tumango ako at sumunod na sa kanya sa kotse niya. Habang nasa sasakyan ay tahimik lang kami at tanging ang tugtog sa stereo ang maririnig. Hindi ko alam kung ano ang dapat sabihin dahil buhat ng mag-usap kami noong gabi sa rest house ay alam kong hindi na pareho ang pagkakaibigan namin. May ilang na akong nararamdaman at hindi ko na siya kayang kausapin kagaya ng dati na halos kahit ano ay napag-uusapan namin. Kamusta naman ang araw mo? Tanong ni Brian na bumasag sa katahimikan namin. Ayos lang. Naghanap lang kami ng mga kumpanya na mapapasukan, sagot ko naman. Bakit hindi nyo nalang tulungan si Saichi sa firm? Naikwento sa akin ni Alec na gusto daw ni Saichi na makasama kayo bilang business partners niya. Tanong niya muli. Hindi pa kami sigurado ni Lexi eh. Wala naman kaming alam sa pagpapatakbo ng negosyo at baka malugi lang namin, sagot ko dahil hindi naman talaga ako sigurado. Pag-isipan niyong mabuti. Nandito naman ang buong barkada para tumulong. Siguradong hindi namin kayo pababayaan. Lalo na ako, dugtong naman niya. Sa lambing ng pagsasalita niya ay hindi ko maiwasang isipin na mayroong laman ang mga sinabi niya. Pero paulit-ulit kong pinapaalala sa isip ko ang mga salitang sinabi niya noong gabi bago kami umuwi galing sa La Union. Dumating nga kami sa restaurant na nakita ko sa social media. Hindi ko alam na natatandaan niya pala iyon kasi kahit ako ay nalimutan ko na iyon at gaya ng inaasahan ay maraming tao ang nakapila dahil sikat nga sila. Ang theme nila ay floating table sa tubig tapos ay magsasagwan kayo papunta doon para kumain. Sa susunod na lang kaya tayo magpunta? Ang haba ng pila, wika ko nang marinig na 1 oras daw ang waiting time mula sa mga nakapila dito. Wala ka atang bilib sa akin, sagot niya sa akin na parang napagplanuhan na niya ang lahat. Naglakad nga kami diretso sa hostess at ibinigay ang pangalan niya. Tinignan ng babae ang tablet na hawak niya at nang makita ang pangalan ni Brian ay agad kaming itinuro sa isang waiter. Ang waiter namin ang nagsagwan patungo sa floating table namin at personal na nag-asikaso ng mga order namin. Dahil nasa gitna kami ng tubig ay may kaunting katagalan ang pagdating ng mga orders namin pero dahil mahilig akong kumuha ng litrato ay naging sulit yun. Smile, sambit ko kay Brian na halatang masaya rin sa sinusubukan namin kaya kinuhanan ko siya ng solo na litrato. Picture din tayong dalawa, sabi naman niya nang matapos siyang mag-post sa akin. Agad naman akong pamwesto para makakuha ng picture naming dalawa gamit ang phone ko. Ipinadala ko sa kanya ang kopya pero hindi pa nakakalipas ang ilang sandali ay nakita kong naipost na niya iyon sa kanyang social media account. Nang makarating ang pagkain ay kumain ako agad. Sobra akong na-excite dahil bukod sa kasinang Pinoy ito ay may pang-international gourmet na presentation. Gaya ng itsura nito ay masarap naman talaga kaya masaya ako na nasubukan namin ito. Thank you Brian, pasasalamat ko sa kanya. Thank you saan? Tanong naman niya. Sa pagdala sa akin dito at pag-aasikaso ng lahat, sagot ko naman. Hindi siya sumagot pero ramdam kong masaya siya na masaya ako sa kinalabasan ng plano niya. Nanatili kami doon ng ilang sandali at sumubok pa ng ilang pagkain hanggang sa magdilim. Halos hindi na kami kayanin ng bangka pabalik sa sobrang dami ng kinain namin pero hindi alintana sa amin yun dahil sobrang nag-enjoy kami.